Participant ng Kalokalike ng It's Showtime inulan ng Pambabash at Queen Amber. Bagong Eat Bulaga Baby. Yan at iba pa ang pag-uusapan natin ngayong maulang araw ng Huwebes, September 5. Pero bago natin umpisahan ang ating topic ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko, at pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Bago ang lahat mga kaparokya, sinashoutout ko ang patuloy na nanunood ng aking content or video. Unang-una si Miss Heidi Gutierrez, Froilan Esguera, Derek Pilapil, Ninja Jack Monster, Reynaldo Publico, Kut Drew On Letter, at ang unang nanood ng video ko kahapon si Miss Maria Luisa Liamzon. Maraming salamat po sa patuloy na panunood. Mga kaparokya, I appreciate you all. Anyways, umpisahan natin sa online viewership ng dalawang pre-prime time or late afternoon show na Family Feud at Will to Win. This was taken yesterday episode, September 4, para sa kanilang Facebook Live sa oras na 5:50 PM. Ang Family Feud ay may 5,400 views at ang Will to Win naman ay may 5,100 views. At para naman po sa kanilang main YouTube channel, ang Family Feud ay may 12,000 at ang Will to Win naman ay may 9,600 viewers. So, ang total ng Family Feud ay 17,400 viewers at ang Will to Win naman ay 13.7 or 13,700 viewers. Ang ratings naman po ng Family Feud at Will to Win para sa araw ng Lunes, September 2 ay 10% para sa Family Feud at ang Will to Win naman ay may 3%. Ito na po ang pinakamataas na ratings na nakuha ng Will to Win buhat nang magsimula silang umere sa TV5. At improving po yan mga kaparokya dahil nakaraan ay 1% to 2% ratings lang ang nakukuha nito. At ngayon ay 3%. Magandang balita to lalo na kay Willie Revillame at sa mga sumusuporta ng Will to Win. So mapunta naman po tayo sa highest views na nakuha ng dalawang noontime show kahapon. Around 1:27 PM sa segment na Kalokalike, ang It's Showtime ay may 106,000 viewers at ang Eat Bulaga naman around 1:50 PM sa segment naman na Give Me 5, sila ay may 82,000 viewers. So, ang laki talaga ng pinagbago ng views ng It's Showtime buhat ng palitan ng Kalokalike, ang especially for you. Well mga kaparokya, sobrang nabash daw di umano ang participant ng Kalokalike segment ng It's Showtime na gumaya sa member ng SB19 na si Estel. So yun nga mga kaparokya, last Wednesday, September 3 ay naging contestant ang impersonator ni Estel ng SB19 na si Jeon Cyrus at sobra siyang nasaktan sa pambabash ng mga supporters ni Estel. And upon checking sa kanyang official Facebook account ay mababasa dito na tila nasasaktan siya sa pambabash sa kanya ng mga supporters ni Estel. So try natin basahin mga kaparokya ang mahabang mensahe nito. My It's Showtime ABS-CBN experience. First of all, I want to say how grateful I am for the kind messages from everyone. This will be my last post and the last time I check notification on all my social media accounts for a while. I'm quite sensitive to hurtful words, but I prepared myself for the possibility of negative comments before accepting the offer to be seen on national TV. I'm not upset by those who laughed at my appearance. Of course, our main goal at Showtime was to bring laughter and good vibes to everyone. What really broke my heart, though, is seeing people create stories that somehow, because of me, Kuya Estel might face more bashing, especially with his recent issues about fame shame visual still being fresh. It's painful to read comments blaming me, saying that Kuya Estel will receive more hurtful remarks because of my appearance and nakakahiya daw sa fandom, with some even suggesting I shouldn't have participated. FYI, ABS-CBN reached out to me. I didn't want to miss an opportunity to showcase
my talent and share my love for performing with everyone. I did my very best to give everyone a great show through my talent. But please, stop accusing me of fueling the fire that might bring more negativity towards Kuya Estel. I hope I made my fellow atin proud to be performing an SB19 song, and I'm incredibly grateful to my group, Titans, for showing me love and support. Thank you, everyone. So yun nga mga parokya, inaasahan niya naman daw na may negative comment siyang matatanggap sa paglabas niya sa Kalokalike ng It's Showtime dahil sa paggaya niya sa member ng SB19 na si Estel, and some of those saying that he shouldn't have participated, meaning hindi na lang daw dapat siya nag-participate dahil makakasama daw sa imahe ni Estel yung paglabas niya sa It's Showtime. Para sa kanya, sumali siya para ipakita ang talento niya at magbigay saya sa viewers ng It's Showtime. At ayon sa kanya ay ang ABS-CBN daw di umano ang tumawag sa kanya, kaya grinab niya na ang opportunity para ipakita ang talento niya. Well mga parokya, pati ba naman ang pag-participate sa isang segment particular sa Kalokalike ay kailangang i-bash ng tao. Alam naman natin na hindi mapi-please ang mga taong yun, pero yung laitin ang tao dahil sa ginaya niya lang ang sinusuportahan nyo ay parang foul na yun. Ganun talaga, hindi maiwasan yan dahil yun ang mechanics ng segment. Yet, gusto lang naman niya magpasaya ng manunood ng It's Showtime. Kumbaga, be considerate dahil kung lahat ng magpa-participate sa nasabing segment ng It's Showtime ay ibabash ng mga supporters nito, ay sino pa ang sasali sa It's Showtime. Anyways, congrats sa'yo, Jeon Cyrus, for participating Kalokalike. Mga kaparokya, mukhang si Queen Amber Torres na nga ang magiging Eat Bulaga baby. So kahapon ay nag-appear na po si Amber sa Eat Bulaga at meron itong tila movie na Barangay Cinema kasama ang mga batang nanalo sa Barangay Cinema Child Star of the Year. Tila ito ang break ng batang nanalo sa contest ng Eat Bulaga at nakakatuwa dahil kahapon ay kinausap siya ni Bossing kung sino ang kumanta ng kanta niya. Sagot nito ay ako, meaning siya daw mga parokya. Nakakatuwa ang bata dahil sa edad na 4 ay nakakasabay na siya sa mga host ng Eat Bulaga. Though kumakapakapapa ang batang nag-uwi ng corona ng Barangay Cinema Child Star of the Year. Ganyang edad nang makilala ang Eat Bulaga baby na si Aiza Sigera, kung saan ilang movie din ang nagawa nito kasama ang legendary trio. So, hindi malabong mangyari kay Amber ang nangyari kay Aiza Sigera dahil mukhang may pagkamakulit at bibo ang bata. Well, good luck kay Amber. Mag-ingat po tayo mga parokya. Thank you and God bless.